Hayaan nyo pong ngayon po ay pang-araw po ay 6, tama ba? Pang-6 na gabi na natin sa ating pong pag-aaral ng ating serye sa ating tema na ating called Pag-ibig, Embracing the Invincible Truth of Love. Okay, pasimula tayo. 'Di ba? Alam mo naman natin, nakatulad nung sinabi ng ating presider kanina, ayan, ano po yan? Gen Z na multo. Di ba po, sa ngayon, malapit na ang araw ng patay, bago mag-araw ng Pasko. Di ba po? And sa Pilipinas, napakarami nating pamahiin patungkol sa patay. Keso ganyan na bawal magwalis kapag may patay na, bawal di ba yung tinatawag nating 40 days na hindi pa doon umakit yung kaluluwa sa itaas, at marami pang iba sa ating, lalong higit sa ating mga nakakatanda o sa ating mga lolo't lola. And ngayong gabi, hayaan nyo po akong dalhin po kayo sa ating pong paglalakbay, sa ating pong title po na pinamagatan po nating Death and Hell, the Selfless Love. Tayo po yung makupo sa isang panalangin. Bagpalat dakila po naming Diyos na ang tanan po ay nasa mga langit. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabi pong ito, Panginoon, na sama-sama po kami muling makikinig po ng inyo pong dakilang pangalan. Panginoon, sa inyo pong salita, kami po'y papalaot na patungo sa inyong mga paanan, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon, ang inyong pong presensya, ang siyang bumalot po sa amin. Pakalinisin po ang aming pong mga puso't isipan. Nang sa ganun, Panginoon, kausapin kami, Panginoon, ng inyong pong mga salita at tulungan kami, Panginoon, na maintindihan po ang nais niyo pong sabihin sa bawat isa po sa amin. Kalaki po ng kapatawaran ng aming pong kasalanan. Ito lang pong aming samutlit ng hiling at dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, bago po natin simulan ang death, bakit hindi tayo bumalik kung paano nagsimula ang buhay? Di ba po, alam naman po natin sila, and Genesis 2 verse 7. And the Lord God formed a man of the dust of the ground, and the breath of his nostril, breath of life, and the man became the living being. Di ba alam naman po natin, so sa mga una po nating lesson, na kung saan si Jesus dumampot ng alikabok o dust, di ba po ang tawag na po natin doon ay alabok, na kung saan pinorm niya bilang isang tao. Di ba po kung titingnan po natin, doon pa lang po sa kumuha siya tapos finorm niya, makikita po natin kung paano naging special po ang tao. Di ba po? Kasi kung papansinin po natin yung creation, di ba binanggit niya lang yung bawat let there be light, let there be, magkaroon ng bundok, magkaroon ng ocean, magkaroon ng tubig. Di ba po, yung kanyang creation ay binanggit lamang niya sa kanyang mga salita. Di ba po? And makikita po natin kung gaano ka-importante ang isang human being kasi po, and kumbaga, nag-effort siya di ba po? Pinorm niya mismo and hiningahan yung ginawa niyang form. Next po. Kaya kung makikita po natin, and yung tao, yung body, yung hiningahan ng Panginoon plus the breath of life na hiningahan ng Panginoon ay it was the living soul. Kumbaga po, tayo po yung buhay na kaluluwa na tinatawag po na yon. Di ba po? And the body plus the breath of life equals the living soul. And paano naman po kapag nawala po yung breath of life? Yun na po yung a living person. And kapag nawala na po yung buhay, ay corpse o yung dead po na ating pong state of the dead. Di ba po kung makikita po natin, and alam naman po natin, napag-usapan na po natin kung saan nanggaling yung buhay. Yung breath ng Panginoon and yung sa alabok na galing sa pinorm ng Panginoon. And bakit nga ba humantong ang tao sa isang kamatayan? Balik tayo dun, ba yung creation ng life? Balik tayo dun sa mga una nating mga magulang, sina Adam and Eve. Sabi po dito, God had told Adam and Eve they could eat from every tree in the garden except for one. He said, they ate from the tree of the knowledge of good and evil, they would die. And Genesis 2 verse 17, but of the tree of knowledge of good and evil, you shall not eat, for in the day and you will eat, and it you shall surely die. Di ba po? Alam na po natin itong story na to mula po sa ating pong mga maliliit hanggang sa mga oras po to, kung saan yung ating pong mga sila Adam and Eve, and yung tree of life,
na tree of knowledge po na ano, ay nakain po nila. Di ba po yung prutas po na yon. And nagkaroon po sila ng kasalanan po doon dahil nga sinaway nila yung isang number one rule ng ating Panginoon na huwag kakainin yung knowledge of life, na tree of knowledge po na yon. And dahil po doon sa senaryong yon, dahil po sa kasalanan po na yon, Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. And ang kabayaran po nung nangyari pong na doon sa kasalanan po na yon ay ang kamatayan. Then ang sabi po sa Romans 5 verse 2, therefore, just as sin came into the world through one man and death through sin, and so death spread to all men because of all sin. Dahil nga po na lahat po tayo ay makasalanan, kaya't ang bawat nilalang po sa mundong po ito ay ang kawakasan lamang ay ang kamatayan. Okay. And kapag tayo po ay namatay, ano nga ba mangyari po sa ating pong katawang lupa? Di ba po? Katulad po ng ating pong pinag-aralan, Ecclesiastes 12 verse 7, then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to the God who gave it. Di ba po? Kung kanina, dun sa mga nauna nating slides, yung dust na pinorm ng Panginoon at tiningahan ng Panginoon, and yung dust ay babalik bilang isang dust, and yung breath of life ay babalik saan? Sa Panginoon po. And parang yung kapag namatay po pala tayo, babalik talaga tayo sa ating origin, ano man ang ating pinanggalingan. Diba po, wala na yung magarabong ano pa. And babalik at babalik po tayo kung saan tayo nagmula. Sa isang alikabok at ang hininga ng Panginoon ay babalik sa Kanya. Next po. And meron pong babala po dito na, pero ang sinasabi po dito sa Psalms 146 verse 3, put not your trust in the princess nor the son of man, in whom there is no help. Parang isa po itong sinasabi po dito, no? Isa po itong babala na wag po tayong maniwala basta-basta na kung sino-sino na, alika dito, kausapin natin yung yung namayapa mo, namayapa mo, parang namatay. Yung mga spiritista po ba ang tawag nila doon? Di ba po yung, lalo na sa Jessica Soho, yung kakausapin nila yung mga liligaw na kaluluwa. Ayan po ang babala po sa atin, no? Psalms 146 verse 3. Na wag po tayong maniniwala basta-basta doon. Kasi sabi nga po sa mga una po na, sabi pa nga po sa unang slides natin, di ba? Yung dust ay babalik po sa dust, and yung breath of life ay babalik sa Panginoon. Kaya wag na po tayong maniwala po sa sasabihin po sa mundo po o yung tatawag nating spiritista o ano na yan. And next po, dahil nga po sa Ecclesiastes 9 verse 5, for the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward. Next po. For the memory of them is forgotten. Maliwanag naman po, no, na kapag ang isang patay po pala ay wala nang memorya, kasi nga patay na sila eh. Kumbaga po, alikabok na sila eh. Bumalik sa alikabok at bumalik yung breath of life sa Panginoon. Next po. Then, also their love, their hatred, their envy, and now have perished. Yung kanilang pong sama ng loob, yung kanila pong inggit o anumang nararamdaman po na pala ng isang tao, ay kapag tayo namatay, ay lahat po ay completely erase po. Patay po di ba? Kumbaga, sinasabi po dito na, parang ang sinasabi, bakit po nating, mamamatay din naman tayo? Parang ang realization po nito, no, na lahat po ng pinaghihirapan po natin sa mundong ito, or lahat po ng makakamit po natin ay mawawala po siyang silbi, kasi lahat po ay mapiperish. Kumbaga, lahat po ay hindi natin madadala sa hukay o sa ating punghantungan. Di ba po? Ang sabi nga po doon na mag-invest po tayo sa langit kasi po yung ating pong mga pinaghihirapan dito, parang kung ma-realize natin ay walang silbi. Kumbaga, hindi siya nagmamatter kasi nga lahat ng ating mga pinaghihirapan ay mapiperish lamang po or hindi natin madadala sa ating pong kamatayan. Ayan, hinalintulad po. And yun nga po, yung tandaan po natin na kapag ang isang patay po ay wala na po silang nalalaman. Ay hindi daw na nating, absolutely nating. Kumbaga po, maririnig ka pa niyan, hindi po, yung 40 days po na, diba po, yung mga tatanda na, nandyan lang yan, umiikot-ikot lang yan, ganyan-ganyan. Di ba po, lalo na po sa mga matatanda po natin, na
Uy, nandyan lang yan. Sige, kausapin mo, maririnig ka pa niya. Nandyan lang yan, paikot-ikot lang yan dyan. Di ba ho? Napag-aralan naman po natin na wala na po silang alam. Kumbaga, hindi na nila alam yung nangyari kasi nga po ay yun na po yung kanila pong wakas. Next po. Then, pinakita po dito sa Job 14 verse 10 and 14 verse 2, but a man dies, is laid low, he breath his last breath is no more. So he lies down and does not rise till the heavens are no more. People will not awake to be rose from their sleep. Kumaga po, ang isang patay ay hinalin tulad sa isang natutulog. So gabi-gabi po wala tayong namamatay. Tama po ba? Kasi po, kung titingnan po natin, kayo po pagtulog po kayo, ano pong pakiramdam? Wala. Ayun na po yun. Kumbaga po, magugulat ka na lang pagising mo umaga na. Di ba po, parang kung isipin mo, ano kayo nangyari sa akin habang tulog ako? Di ba po, parang kung titingnan natin yung ano na yun, wala talaga tayong alam kasi nga, parang state of the dead po pala yun, no? Para po pala tayo isang patay. Yung sitwasyon po natin na yun. And pinapakita lamang po doon na, ang tanong po dito, ang kamatayan nga po pala, ang wakas, the death is his end. Yung ating pong pamumuhay ay doon na nga ba ang wakas po ng isang tao, ang kamatayan? Pinapakita po sa ating puno na meron pong pag-asa na pinapatnubay o binibigay ang Panginoon sa kanya pong mga naniniwala sa kanya. John 11 verse 25, I am the resurrection and the life, and who believes in me, through he die, he shall live. Napakaganda po nung sinabi po ng ating pong Panginoon po dito na ako ang buhay, ako ang pag-asa, ako ang resurrection, na kung sino man ang naniniwala sa akin ay mabubuhay. Next po. And 1 Thessalonians 4 verse 16, for the Lord himself will descend from heaven, will shout with the voice of archangel. Next po. And with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Di ba po? Kung makikita po natin, gusto ko pong imagine niyo po yung scenario po na ito. Diyan po sa langit, meron pong isang bababa na milyong-milyong mga angel kasama po nung trompeta o pakakak po na binabanggit po dito, isang archangel na lahat po ng mga tao ay makakarinig. At lahat ng mga buhay ay makakarinig at ang hudyat po pala ito ng pagbabalik po ng ating Panginoong Diyos ay isang malaking granding entrance po ng pagdating at pagbaba po ng ating pong Panginoon. And binabanggit po dito, Christ will rise and the dead in Christ will rise first. Na kung saan ang mga taong naniniwala at nasa Panginoon nung namatay sila ay ang unang mabubuhay. And the dead in Christ will rise first. John 5 verse 28, do not marvel at this, for the hour is coming, in which all who are in graves will hear his voice. And the comfort for those who have done good to the resurrection of life, na pinapakita lamang po dito na yung mga, di ba po, pinakita po yung una pong mga mabubuhay ay yung mga taong na kay Kristo, and yung mga gumawa ng mga mabubuting gawa and mabubuhay muli sa ating pagdating ating Panginoon. Next po. And those who have done evil to the resurrection of condemnation. And muli po, di ba po, unang nabuhay, yung mga namatay kay Kristo, yung mga gumawa po ng mabuti, and pangalawa po ay mabubuhay yung mga taong gumagawa po ng evil para po sa kanilang pong paglilitis o redemption o pagje-judge po ng ng ating pong mga gawa. Next po. Okay. Revelation 22 verse 12. Behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. Na tayo, sa pagdating po ng ating Panginoon, alam naman po natin na doon na yung magsisilbing ating judgment day. Kumbaga, yung ating mga gawa ay huhusgahan kung ito man ay sa Panginoon o sa mabuting gawa at sa masamang bagay, at ang Panginoon po ang magji-judge po sa atin, base po sa ating mga gawa.
And pinapakita lamang po dito na yung ating pong mga gawa ay may mga consequences. Either na gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, ang Panginoon lamang po ang makahusga sa atin lahat. Hindi po ako, hindi po yung katabi po ninyo, kundi ang Panginoon po ang maghuhusga sa ating mga galaw at sa kung ano man po ang ating pong ginawa sa ating pong buhay, sa sanlibutan po na ito. Na kung sino man po yung gumawa ng mabuti at yung gumawa po ng masama. And ito pong hell po na ito ay pinapakita lamang po na hindi po siya isang normal na fire lang po, no? Ang binabanggit po dito ay tinawag po siyang consuming fire. Kumbaga po, hindi lamang yung ating body, kundi po yung ating soul ang siyang masusunog. Nakita po natin sa mga una pong slides, diba? Na tayo po ay isang living soul. Na kumbaga, hindi lamang po ito na isang fire lang nakikita natin sa isang nasusunog lang. Ito ay consuming fire, pati yung ating soul ay masusunog pagdating po ng ating pong judgment day o pagdating po ng ating pong Panginoon. Next po. Pero may pinapakita lamang po dito na meron pong binanggit na five simple na pamamaraan para sa kaligtasan. Una, believe in the name of Jesus Christ. Maniwala ka na merong Hesukristo na nabubuhay sa mundo po na ito. And pangalawa po nun, recognize that you are sinner and need a Savior. Una, dahil kinilala mo na merong Diyos, sa sarili natin, aminin natin na tayo ay makasalanan. Dahil isa akong makasalanan, kailangan ko ng isang tagapagligtas na magliligtas sa akin dahil isa akong makasalanan. Pangatlo, acknowledge the penalty of sin is death. Na ang bawat nilalang po sa mundong pong ito, lahat po ng nabubuhay, ang ending po natin ay ang kamatayan. Tanggapin po natin na si Kristo lamang po ang magliligtas sa atin sa ating pong wakas na ang kamatayan, na kay Kristo lamang tayo ang ating pong tagapagligtas. 4, ask God for forgiveness and repent from our sins and keep His commandments. Di ba po, na-acknowledge po natin sa sarili po natin na tayo po'y makasalanan. Dahil po tayo po ay makasalanan, pang-apat po, hingi natin yung kapatawaran dun sa ating pong mga kasalanan. And keep His commandments. Di ba po, nung unang araw, ay nung una po nating topic po niyan, pinag-aralan po natin yung 10 Commandments. Na sinabi po doon na ang 10 Commandments po ay hindi binigay para sa atin. Ito po ay hindi mabigat kung ating pong susundin at ito po ay ikakabuti sa ating pong paggawa para po sa ating Panginoon. And 5, accept Jesus as your personal Savior and follow Him. Dahil nga, na-realize mo na ikaw makasalanan, kailangan mo ng tagapagligtas sa buhay mo at ang bawat nilalang sa mundo ay katiyakan lamang ay ang kamatayan. Tanggapin natin si Jesus habang tayo ay nabubuhay as our personal Savior and follow Him. At sundin natin yung kanyang yapak dito sa mundo at gawin natin yung kanyang ginawa nung siya pa ay nabubuhay. Then, alam niyo po, next slide po. And 1 Thessalonians 4, verse 17, then, we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds of the Lord in the air. Next po. And thus, we shall be with the Lord. Ang ganda po ng senaryo po nito, no? Ang ganda po ng text po nito, no? Kung isipin po natin, kung imaginein po natin, no? Napakasaya pong tignan. Napakasaya pong maranasan na tayo, sasalubong tayo sa langit kasama ang Panginoon. Sasalubungin natin ang Panginoon na yakap-yakap natin siya sa ating pong mga braso dahil po sa paghihirap po ng ating pong nararanasan sa mundo pong ito. And in the end po nun, sa ating pong paghihirap, sa ating pong sakripisyo, tayo po ay in the end, ay sa Panginoon po tayo ang wakas po natin. Next po. And meron pong isang kwento, di ba po, alam naman po natin yung kwento po ni Jesus po, no, nung napako po siya sa krus, na kung saan, meron po siyang isang, kasama po sa left and right po niya, yung dalawang tip po, di ba, dalawa pong magnanakaw po, na nahatulan din po na ipako sa krus, na kung saan, sinabi po doon sa mga, yung kwento po nun, yung sabi po ng isa, kung ikaw yung Panginoon, iligtas mo nga yung sarili mo dito, ano mo nga, parusahan mo nga yung mga taong yan. Di ba po? Ang sabi naman ng isa, Lord,
Nakita niya kasi yung yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang sabi ng isa, Lord, Ama, kapag pumunta ka sa paraiso, maaari bang isama mo ako? Di ba po? Isang isang magnanakaw na humihingi ng kaligtasan, Ama, isama mo ako sa paraiso kapag ikay na pumunta na doon sa lugar na iyon. And then, ora mismo, sumagot po ang ating pong Panginoon. And Jesus said to him, assuredly, I say you today, will be with me in paradise. Napaganda po nung Then, sinabi niya po doon na ngayon, kapag ako ay kasama kita doon sa paraiso po na iyon. Mga minamahal ko pong kaibigan, alam ko po, bawat isa po sa atin ay nawalan na. Nakaranas na ng mawalan sa buhay ng ating mga minamahal. Alam ko po, ang paghihirap po sa mundo ay, ang ending po natin ay kamatayan. Pero alam po natin na meron pong pangako ang Panginoon sa mga nagtatapat sa Kanya. And sa ating pong paghihirap, sa ating pong pang-araw-araw na kalbaryo, para maisurvive yung araw, meron pong kawakasan po doon sa mga nangyayari po sa buhay natin. And sa mga oras po na ito, nais ko pong ipikit po ninyo ang inyong pong mga mata. Nais ko pong ipikit po ninyo ang inyong pong mga mata. Nais ko pong ipikit po ang inyong pong mga mata. Isipin po natin, sa mga oras po na ito, hindi natin alam kasi ang buhay eh. Maaring ako nakatayo at bukas wala na, ikaw nandyan. Di ba po, ang bawat ending po natin ay hahantong sa isang kamatayan. Pero hindi natin alam kung buhay tayong sasalubungin ng Panginoon o isa ng patay. Sa mga oras po na ito, isipin po natin na nariyan si Kristo sa harap po natin. Ano kaya ang una niyong sasabihin? Maaring, Ama, patawad. Ama, salamat po sa lahat-lahat po na nagawa niyo po sa amin. Sa mga oras po na ito, kung kayo po ay tinatanggap niyo po si Kristo bilang isang personal Savior, na ako bilang isang makasalanan, kailangan ko ng isang tagapagligtas, maaari ka bang tumayo, kaibigan, kapatid? Bilang tanda ng patunay na tinatanggap mo si Kristo sa buhay mo, maaari bang tumayo ka kung ikay isang ayon na si Kristo ang iyong tagapagligtas? Kung sa mga oras nito, hindi ko man po kayo isa-isa, mabanggit po ang inyong pong mga pasasalamat, ang inyong pong mga kalbaryo sa buhay, pero alam ko po meron pong isang Kristo na laging nariyan para sa iyo. Sa mga oras po na ito, maraming salamat po sa pagtanggap po ng personal Savior po ang Panginoon. Maaari po ba tayong pumikit sa isang panalangin? Pagpala at dakila po naming Diyos, na ang tanan po ay nasa mga langit. Sa mga oras po na ito, Panginoon, alam po namin, Panginoon, ang buhay po namin ay hindi tiyak, na ang wakas po namin ay ang kamatayan, Panginoong Diyos. Panginoon, katulad po nung aming pong napag-aralan na lesson po ngayong gabi, na kayo po ang siyang aming tagapagligtas, aming pong personal Savior sa buhay po namin, Panginoon. Hindi ko man po mabanggit, Panginoon, kanila, ang isa-isa, ang kanila pong mga daing sa buhay, ang kanila pong mga dalangin, ang kanila pong mga pasasalamat dakilang Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong paggabay at pagsuporta po sa amin pong pang-araw-araw na pakikibaka sa buhay. Panginoon, katulad po ng aming pong napag-aralan, kayo po ang buhay at ang resurrection, aming pong tagapagligtas. Tulungan kami, Panginoon, sa aming pong paglalakbay pa at muli pong masumpungan at lalo pang higit na makilala kayo, Panginoon, sa mga darating pang araw. At maraming salamat, Panginoon, sa pagtinig po ng aming pong mga dalangin, kalaki po ng kapatawaran ng aming pong mga kasalanan, ito man pong samot tiling at dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.